Good day mga bossing. So habang nagkakape nga ako, naisipan kong baklasin itong 5TL Mio 1 na binibuild ko mga boss. Ito nga pala yung gagawin kong project bike na Indo Concept mga bossing. O kaya naisipan kong baklasin ito ngayong araw mga bossing dahil para malaman ko rin kung ano yung mga dapat kong palitan. Unahin ko nga baklasin yung mga kaha niya mga boss. Para makita ko na rin kung okay pa ba yung mga wiring niya sa loob. Madali ko na nga rin ito nababaklas mga bossing dahil wala ng tornilyo. Ipapalitan ko nga pala ito ng isang buong kaha mga bossing at kulay red pala ipapalit ko dahil kulay red siya sa papel. So ibabalik ko nga siya sa dati niyang itsura mga bossing, yung naka Mio 1 na pairing. Tapos na nga pala ako magbaklas sa unahan mga bossing, kaya dito naman ako sa may likod. Inumpisahan ko nga yan sa pagbabaklas ng engine cover ko mga boss. Sinunod ko na yung sa may side pairings mga bossing. Hindi naman mahirap magbaklas ng mga ganitong uri ng motor mga bossing dahil konti lang ang mga tornilyuhan neto. Habang dumadami ngayon nababaklas ko mga bossing, dumadami din yung kulang neto. Kaya mapapalaban talaga sa gastusan, sobrang dami kailangan paltan. So dito binabaklas ko naman yung upuan niya. Hindi na nga siya nakatornilyo mga bossing dahil nakakawad na lang siya. At sinunod ko naman baklasin yung 4 na tornilyo dito sa may grab bar ko mga bossing. Pagkatapos nga niyan, sinunod ko naman itong mga bangka-araro. Sinama ko na rin dyan yung footboard pati yung mismo dibdib niya mga bossing. Bali Orig Mio 150L pala itong nakuha ko mga bossing, 2007 model. At ang isang nagustuhan ko dito mga boss is yung mga parts niya ng Mio 1 ay hindi pa rin natatanggal. So ito na mga boss, nabaklas ko na yung mismo footboard niya pati yung dibdib. Isusunod ko naman tong U-Box niya mga bossing. Tinanggal ko muna yung mismong battery niya. Alog-alog ko lang yan tapos hinila ko. And then mga boss, tinanggal ko lang yung mga wires na nakasalpak tapos natanggal ko na yung U-Box. So naging skeleton na pala yung motor ko mga bossing. Ito na naging itsura niya. Sobrang dumi nga ng loob neto mga boss. At ang gandahan dito mga bossing, wala tayong problema sa wirings kaya hindi na tayo mahihirapan. So dahil wala pa akong time mag-repaint ng chassis mga bossing, lilinisin ko muna to. So bali didip clean ko pala yan mga bossing at gagamitan ko siya ng guwapo na car shampoo. Sobrang bula nga pala ng car shampoo na to mga boss. Bali pinabula ko lang yan mga bossing gamit itong portable spray gun ko. Tapos kung halagyan ng tubig yan mga bossing, binasa ko muna tong motor ko para matanggal-tanggal naman yung ibang dumi. Para lumambot na rin yung mga dumi na naipon dyan mga bossing. Pagkatapos ko nga yung paliguan mga boss, binuhusan ko na yan ng car shampoo. Makikita nyo naman mga bossing, sobrang bula na ito. Tapos kinuskus ko siya mga bossing na mabuti. Para kapag dumating na ibang piyesa na isasalpak natin mga bossing, malinis na yung motor. Bali dumating na pala yung kaha na ito mga bossing. Inaantay ko lang yung ibang piyesa niya mga bossing para masalpak ko na lahat to. Habang nililinis ko nga to mga bossing, napapaisip na ako kung magkano ba mga gastos ko dito kapag nabuo ko na siya. So saka ko na pala gagalawin yung makina niyan mga bossing dahil naka 54 AS na yan. Naka straight sun racing din yung panggilid niya mga bossing, kaya medyo jackpot tayo dito. 20k ko pala nabili tong motor mga bossing at urig papers na rin. Kaya wala tayong problema dito mga bossing. Bali papalitan lang natin siya ng mga outer pairings pati inner pairings. So ito na pala ang kinalabasan ng paglilinis ko mga boss. Saka ko na pala i-repaint yung chassis na mga boss. Bali inaantay ko na lang yung mga outer pairings ko at mga inner pairings na isasalpak dito. All goods pa naman ng makina niya pati mga wirings niya mga boss, kaya papagandahin muna natin yung panlabas niya. So hanggang dito na lang muna tayo mga bossing, abangan nyo ang part 2.